Sa isang kamakailang panayam sa media, nagbahagi ang star ng Celtics na si Jason Tatum tungkol sa landas na kanilang tatahakin matapos manalo sa 2024 NBA Championship. Sa pagbabalik ng parehong grupo, sinabi ni Tatum na kumpiyansa siyang kayang ulitin ng Celtics ang kanilang tagumpay. "Napakalakas ng team namin noong nakaraang taon," sabi ni Jason. "Napakasaya na maging bahagi nito. Ang paglalakbay na pinagdaanan namin at kung paano namin halos dinumina ang regular season pagkatapos nag 16-3 kami sa playoffs. Mukhang madali pero hindi talaga. Mahirap. Nakalaban namin ang ilang napakahusay na teams. Nakaka-excite na ulitin ito. Pareho pa rin ang team namin na babalik. Mas motivated pa kaming manalo ng isa pa." Sa kabutihang palad, ang campaign ng 2023-24 ang naging pinakamagandang yugto ng basketball career ni Tatum. Noong nakaraang season, dinumina ng Celtics ang liga at nagtapos sa itaas ng East na may 64-18 record. Natalo lang sila sa 3 laro sa sumunod na 4 na rounds ng playoffs para makuha ang kampyonato sa napakakumbinsidong paraan. Ito ang unang finals win ng prangkisa mula 2008 at ang unang championship para kina Tatum, Brown at sharpshooting big man na si Kristaps Porzingis. Siyempre, tumulong din si Tatum sa papanalo ng Team USA ng ginto sa Paris Olympic Games ngayong summer, bagamat limitado ang kanyang papel, nakapagbigay pa rin siya ng mahalagang mga minuto para sa USA at nagbigay ng offensive spark mula sa bench. Sa mahihigpit na kalaban sa East tulad ng Pacers, Knicks at ang bagong mukha na 76ers, maaaring hindi maging kasing dali ang mga panalo para kina Tatum at ang kanyang team kumpara sa nakaraang season. Pero sa mahalagang karanasan ng pagiging kampyon, mas handa na si Tatum kaysa dati na pangunahan ang kanyang team patungo sa tagumpay at patunayan ang kanyang sarili bilang isa sa pinakamahusay na player ng laro. Tanging oras lamang ang makapagsasabi kung kayang mag-back-to-back ng Celtics, pero may sapat silang dahilan upang maging kumpiyansa sa kanilang tsansa ngayon, lalo na't napakadominante nila bilang team sa nakalipas na 10 buwan. Ano sa tingin nyo mga kaibigan? Sa ibang balita naman, ang Houston Rockets ay nagkaroon ng isang off-season na hindi gaanong napansin, bagamat hindi sila gumawa ng malalaking hakbang sa papel na maiintindihan para sa isang team na puno ng batang talento. Nakuha nila ang isang mahalagang asset. Ito ay kontrolado nila sa hinaharap ang mga draft picks ng Phoenix Suns. Ang Rockets ay nasangkot sa mga trade talks kasama ang Suns na may mga ulat na nagpapahiwatig ng kanilang interes na makuha si Kevin Durant or Devin Booker. Bagamat hindi nagpakita ang Suns ng anumang kagustuhan, naihiwalay ang kanilang kasalukuyang Big 3, ang Rockets ay nasa magandang posisyon para posibleng makuha ang isa sa mga superstar na ito kung sakaling open ang pagkakataon. Si John Hollinger ng The Athletic ay nagdetalye sa mga off-season moves ng Rockets at binigyang diin kung bakit ang mga usapang trade sa pagitan ng Rockets at Suns ay malamang na hindi pa nagtatapos. Nagsimula ang Rockets sa isang unprotected first at isang unprotected swap mula sa Brooklyn at nagtapos sa 2 unprotected firsts mula sa Phoenix at 2 swaps, isinulat ni Hollinger. Ang nakakatuwa dito para sa Houston ay ang Suns, sa kabila ng sarili nilang underrated na hakbang ngayong summer para kay Tyus Jones, ay mabilis na papunta sa Armageddon. Baka hindi pa ngayong taon, baka hindi pa rin sa susunod, pero nandyan na sa sulok. Ang pagkakaroon ng late decade Suns draft capital ay isang magandang negosyo. May 2 uri ng contender sa NBA, ang mga nagsisimula ng umakyat at ang mga nakasalalay sa mga tumatandang stars na may limitadong hinaharap na assets. Ang Suns ay nabibilang sa huli at kalaunan ay kakailanganin nilang mag-rebuild kapag nagsara na ang kanilang championship window. Sa pagtanda ni Durant at Bradley Beal at sa pagpasok ni Booker sa kanyang ika-10 season, kasama ang limitadong resources at cap space, magiging mahirap para sa Phoenix na makagawa ng malaking pag-unlad. Gayunpaman, maaaring matulungan ng Rockets ang Suns sa sitwasyong ito. Maaari nilang makuha ang isa sa mga superstar ng Suns kapalit ng draft capital na magbibigay daan sa Phoenix na magsagawa ng full-scale rebuild. Sa panahong iyon, maaaring napalakas na ng Houston ang kanilang kahangahangang batang core sa isang perennial playoff contender at ang pagdagdag ng isang superstar ay maaaring mag-angat sa kanila sa tunay na contention status. Ang pag-offer sa pagbabalik ng 2 picks na iyon at ilang iba pang goodies para makuha si Devin Booker at payagan ang Suns na magsimulang muli sa loob ng 2 o 3 taon ay marahil isang underdog na sugal pa rin at maraming bagay ang maaaring mangyari mula ngayon hanggang sa hinaharap, dagdag ni Hollinger.
Sa madaling salita, nasa magandang posisyon ang Rockets. Sa isang batang core, halo ng mga veteranong talento at pinalalakas na kultura, marami silang option na maaaring isaalang-alang sa mga darating na taon. Mukhang promising ang hinaharap para sa Houston at maaari silang nasa malakas na posisyon kapag dumating ang tamang pagkakataon upang gumawa ng kanilang galaw. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Sa sumunod na balita naman, ang Cleveland Cavaliers ay nasa isang mahalagang yugto ngayong off-season habang hinahanap nila ang mga solusyon sa mga critical na issue sa depth na maaaring magdikta ng kanilang tagumpay sa postseason. Bagamat mayroong malakas na core, nahirapan ang Cavaliers sa playoffs noong nakaraang season, lalo na sa kanilang pagkatalo sa second round laban sa eventual NBA champion Boston Celtics. Ang kakulangan ng team sa depth sa mga key positions, kabilang ang center at wing, ay naging malaking suliranin. Sa tahimik na offseason so far, aktibong naghahanap ang Cavaliers ng mga paraan upang mapalakas ang kanilang bench. Mayroong agarang pangangailangan para sa karagdagang suporta sa likod ni Jarrett Allen at Evan Mobley, gayon din para sa mas maaasahang 3-point shooting mula sa wings. Ang pag-address sa mga kakulangang ito ay mahalaga para sa Cleveland kung nais nilang makapasok ng mas malalim sa playoffs sa susunod na season. Sa harap ng mga hamon na ito, isang trade proposal mula sa loob ng NBA kay Caleb Crowley ang nagdulot ng malaking interes. Sa iminungkahing kasunduan, ipadadala ng Cleveland sina Caris LeVert at Sam Merrill sa Los Angeles Lakers kapalit ni Rui Hachimura at Jackson Hayes. Si Rui Hachimura, isang 26-year-old, ay nagpakita ng potensyal mula nang pumasok siya sa NBA kasama ang Washington Wizards. Matapos matrade sa Lakers noong nakaraang season, nag-average siya ng 13.6 points, 4.3 rebounds at 1.2 assists kada laro. Sa taas na 6'8", ipinakita ni Hachimura ang kanyang kakayahang mag-level up sa kanyang laro sa playoffs na maaaring maging mahalagang asset para sa Cleveland habang hinahanap nila ang mas matibay na wing rotation. Si Jackson Hayes, isang batang athletic na center, ay magbibigay ng karagdagang depth sa frontcourt ng Cavaliers. Bagamat may mga limitasyon, ipinakita ni Hayes ang kanyang potensyal sa pagtakbo sa court at pagprotekta sa rim na posibleng maging maaasahang backup kina Allen at Mobley. Sa kabilang banda, makikinabang ang Lakers sa pagkakaroon ni LeVert at Merrill. Ang versatility ni LeVert bilang guard kasama ang sharpshooting capabilities ni Merrill ay magpapalakas sa perimeter offense ng Los Angeles. Si Merrill lalo na ay napatunayang epektibong catch and shoot option noong nakaraang season at ang kanyang karagdagan ay maaaring mag-integrate ng maayos sa kasalukuyang sistema ng Lakers. Ang parehong Cavaliers at Lakers ay kapansin-pansing tahimik sa trade market ngayong off-season na nagdadagdag ng intriga sa iminungkahing deal na ito. Bagamat may inherent na panganib sa bawat trade, ang palitang ito ay maaaring makatulong na tugunan ang mga pangunahing kahinaan ng parehong teams habang naghahanda sila para sa paparating na season. Alam ng Cavaliers na ang kanilang mga galaw ngayong off-season ay magiging mahalaga para sa kanilang playoff aspirations. Ang pagpapalakas sa kanilang bench at ang pagresolba sa mga issue sa depth ay mga pangunahing prioridad para sa team. Ang iminungkahing trade ay maaaring mag-offer ng isang viable na solusyon, nagdadala ng batang talento sa Cleveland at nagbibigay sa Lakers ng kinakailangang shooting at ball handling depth. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.